Siguro kung hindi ako nagsante, baka naghiwalay na kami ni Faby. Ang isang merchandiser kasi, mahirap. Kasi yung sahod sa amin sa Cagayan de Oro City ay maliit lang talaga. Another struggle namin, lubog kami sa utang. Yung nakatira kami sa squatters area, na yung bahay namin nasa gilid ng creek. Iba yung struggle, di ba? Mentally, emotionally. And nakita mo yung mga anak mo na nasa isang kwarto lang. And siyempre yung takot ko na kung hindi ko sila mabigyan ng magandang future, my biggest fear na baka yung nangyari sa akin, posible mangyari sa anak ko. I'm from Bohol kasi. After my college, nakitira lang ako sa tsuhin ko. So, nangyari, doon ako sa negosyo ng tsuhin ko na tinitirhan ko. And hanggang sa nagtrabaho ako ng isang building, ako yung utility. And hanggang sa nag-apply ako ng Gaisano. Yun, doon kami nagkita ni Phoebe. I thought na pag regular ako, regular yung wife ko, okay na yon. Pero kahit na dami kong overtime, wala pa rin eh. So talagang ayoko na. Napapagod na talaga ako. Sabi ko, pag ito lang yung gagawin ko for another 8 years, ay for sure, mas balala pa yung posibleng mangyayari sa akin. Kasi nga, for 8 years plus 8 years, yung mga anak ko, magka-college na, mag-high school na. Yun yung fear ko. Ang takot ko naman, ang pag-resign. Kasi ako yung breadwinner eh. Kasi regular ako. Hindi ganun kadali na iwanan mo yung trabaho mo and pumasok ka sa ganitong negosyo na hindi mo pa alam. Iti-test mo pa, itatry mo pa. And then, syempre, yung fear ko, baka mawala to. Pero yung kinatatakutan ko, yung future ng mga anak ko. Pag hindi ako mag-take risk, walang mangyayari sa akin. So, sabi ko nga, there's no harm in trying. And sabi ko, bigay ko yung lahat. Whatever it takes, 5 years. Pag walang resulta, siguro, mag-isip ako na mag-abroad or maghanap ng ibang opportunity. Diba, gusto na ako mag-quit. Kasi nga, parang walang nangyayari. May nag-join, pero ako pa din. Diba? Hindi ako walang duplication. Ako pa rin yung nag-i-encode. So, lahat-lahat. Hindi pala problema yung mga members ko, yung mga partners ko. So, ako pala yung problema. So, I realized na, okay, yung leadership ko, yung dapat kong i-develop. And, nabasa ko yung libro ni John Maxwell ng The 5 Levels of Leadership. Doon yung boom! Parang, wow, ito na. Ito yung pagkukulang ko. Kaya, in-apply ko yung tinuro ng libro na yon. And, doon ko nakita na kahit na anong mangyari, gaano kabigat, gaano ka sakit, hindi ko pwedeng bitawan yung pangarap ko kasi nag-join ako dito para sa mga anak ko, para sa pinakamamahal na pamilya ko. Kaya wala nang atrasan to. Nag-resign ako, ituloy ko na to. Kasi naniniwala ako na pag mayroon akong itinanim, talagang mayroon akong anihin. After ko nakuha yung first travel ko, so mas ginalingan ko pa. And tuloy-tuloy na yung travel ko. And yung malupit, ito na, yung mga Iceland, yung Norway, yung Greece, Turkey, ang dami. And hindi na siya naputol. At aside from that, yung matagal ko ng pangarap na magkaroon ng 4x4 na pick-up truck. Minsan nga, nagdududa ako na baka hindi ko ito makuha. Pero dahil ginalingan natin at yung grupo ko talagang solid talaga, nakuha ko yung matagal ko ng pinapangarap na 4x4 na top of the line na pick-up truck. At syempre, yung nakuha ko yung 6-digit, sabi ko, ibang level ko. Dating merchandiser and then nag-earn ng 6-digit. Yung time sa pamilya ko. Kasi marami akong business na, maraming times na may birthday sila, wala ako. So ngayon, ito na ako ngayon. Marami na akong time sa pamilya ko. Quality time for my kids, for my family. At saka kung bakit ako nagpatuloy sa ganitong negosyo kasi nga hindi ito para sa akin.
para na to sa mga partners ko na may mga pangarap din. Kaya blessing talaga sa akin tong negosyong to kasi nga yung nagsanti ako, mas may purpose yung buhay ko. Mas lalong naging clear yung direction ko na ipagpatuloy pa kahit na nakukuha ko na yung mga pangarap ko. Siguro kung hindi ako nagsanti, yung mga anak ko, for sure hindi ko kayang pag-aralin sa magandang school. O siguro high school lang sila. Kasi sobrang hirap eh. Siguro wala akong sasakyan. And siguro ngayon, nangungupahan pa rin kami. And siguro, baka naghiwalay na kami ni Baby. Kasi palagi kami nag-aaway sa pera. Kasi yun naman talaga eh, pag walang pera, yung mga couple talagang, di ba, aburido yung ulo. And walang direksyon yung buhay. Kasi nga, susugal pa rin. Yun yung ano ko eh, yun yung outlet ko eh. Kaya, buti na lang. Nakilala ko si Santi. Kung ikaw ngayon, pagod na, natatakot sumubok ng bago, ang message ko sa'yo, try mo lang, katulad ng ginawa ko. Marami akong takot. Pero tandaan mo, mas nakakatakot na 5 to 10 years from now, yung buhay mo ay ganun pa rin. So kung gusto mong mabago yung buhay mo, simulan mo na. Mag-decide ka, mag-commit ka, at mayroong opportunity katulad ng Santi na pwedeng baguhin ang buhay mo katulad ko.